Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit. March 3, 2026. Monday ba o Tuesday? Nawawala na ako Tuesday. Okay, 6,445.38. So, nag-bounce yung index natin kanina pero pagdating yata ng closing, binuhusan, ewan ko sinong bumuhos pero nag-drop pa rin siya. Pero, okay, nag-up siya ng 0.29%. Pero, malakas na naman yung net foreign buy. So, may pangitain na merong bumubomba dito sa market natin. So 1.57 billion. So kung suma total ulit, yung 9 billion natin kahapon, nasa more than 10.5 billion yung pinaka net foreign buy po ng galawan ng market natin. So maganda yung pinapakita na net foreign buy pa rin dito sa markets pa rin po natin. Okay? Pero pagdating sa global market, syempre, medyo mahina pa rin. Yung galawan sa US market, mix yung kagabi. So nag-bounce naman yung ibang indices nila pero karamihan pa rin is nagde-drop, especially yung futures na nakita natin sa US, hindi pa rin ganun siya kaganda. So sa Europe, ngayon malalakas yung drop nila, 2%, 3%, buti nila sa atin, nag-stay sa positive yung market. Tapos yung Asian markets, ganun din po, malakas din po yung laglagan na nakikita natin at kasama na yung cryptocurrencies natin. So, laglag pa rin sina ano sina Bitcoin. Parang pa nosedive nga yung itsura ng kanilang galawan as of this time na nagre-review tayo sa kanya. Okay? So, dahil medyo nag-bounce yung index ng 0.29%, marami yung mga pumitik ulit sa mga stocks natin and expectedly yung mga uh, oil stocks natin. Pero yung mga mining stocks, nag-drop yung mga mining stocks natin na sina LC, nag-drop ng more than 5%. So dahil may konting drop yung hindi natin makita yung index natin kanina, ayan. So meron pa rin dito mga big caps na naglalaglagan yung kanilang mga price action. Si RCR minus 1%, Nickel minus 3.4, Jollibee minus 1.6, Meralco minus 2.4%. Pero sa individual na stocks, marami din naman yung gumalaw. Ayan. So, ewan ko kung anong balita nitong si Dominion Holdings natin. Akala ko ba mag-ano na to? Mag-exit na to. So, binomba siya ulit ng 22.16%. Silipin natin kung 5-minute chart lang yan, pero malakas, maganda yung volume. So, meron siyang 427K net foreign buy. Si Apollo, ayan, kalahin ba naman, gumagalaw ulit. So, nag-breakout na 16.67%. And then, meron siyang 133K net foreign buy. Si Plus natin, so nakatulong sa balita natin kay Plus, si chairman, executive natin, bumibili ng shares. So, ilang billion ba? More than 1 billion yung binili na shares. So, nakakatulong talaga sa kanya yung sentiment na yun. Tapos, malakas nga po yung net foreign buy. Meron siyang 89.64 million na net foreign buy. So, pinupush yung price action, nagap tayo ng 10.66%. So, panalo yung mga nag-accumulate nung nag-sideways yung galawan niya. Petron, ayan, so malakas pa rin. Breakout ulit, 7.14%. Negative 2.11 million net foreign sell. PXP, nagsiso yung galaw nito pero up pa rin siya ng 5.11%. And then meron siya 65.16 million net foreign sell. Tapos si TAP, di ba oil pa rin naman to, tumutuloy din po 4.24% and 1.45 million net foreign sell. So ibig sabihin ba yung mga mining stocks natin gagalaw ng 4 weeks? Kasi yung tansya ni, di ba, sa mga speech ni Donald Trump, at least 4 weeks ba, yung operation nila doon sa bandang Iran naman. Okay? So oil pa rin po yung mga winners sa market natin. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or holding stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang or kung gusto mo kasi start of the month, join ka lang dito sa trading community natin. So, andito po yung mga kasama natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers ng market natin sa trending stocks, company reviews, mga sample trades sa market natin. Check na lang po. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa
market po natin. And then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader, crypto ko to. So check na po yung mga vlog natin about sa cryptos and coins, ayan, Bitcoin, cryptocurrencies. Social media, Facebook account na Palabi Trader, check na lang po. Follow mo na lang or Facebook page. Budagipig, yung mga articles natin sa local market. Okay? So punta tayo dito sa mga news. Nandito yung summary ng markets. So foreign funds bought, AUB, East West, Metrobank, DHI, PSE, ASN, AP, Monde, Costco, GGS, SM, MEG, MRC, Birit, Converge, Cebu, ICT Mac, Bloom Plus Web, Pure Gold, Robinsons Retail, 7-Eleven, APX at saka CPX, ATPX. Ayan. Foreign funds sold, BDO, BPI, China Bank, FGen, Maynila, Petron, CNPF, Del Monte, ABA, AC, Aboites, Ali, Rich, Double Dragon, Dito, Globetel, FAU, FNI, Miguel at saka si OGP. So ito yung mga winners at losers sa closing ng market. So ICT pala yung humila at saka si Plus. Ayan, 10% si Plus. Okay, Diamond Hands. ICT, 4.26%. SCC, okay So March 7, kailan ba yun? March 7, di ba? Tama ba? Nawawala na ako dito sa yung mga usapan natin last time. SCC, ayan, nag-up siya, 2%. Monde, 1.11. Converge, 0.86. DMC, 0.62%. Okay, CNPF, minus 3.25%. Pure Gold, minus 3%. San Miguel, 2.75%. GGS, minus 2.61%. Meralco, minus 2.42%. So marami din yung nag-drop sa mga big caps na stocks natin. Petron, so bukod sa nasa kanya yung sentiment ng giyera ngayon, so nag-ano pa siya, di ba? 84% nag-declare pa siya ng dividendo. Ayan. So talagang sisipa si Petron Corporation natin. SM Investment, the country's largest conglomerate controlled by the sea, is considering selling its roughly 30% stake in Atlas Mining. Okay? So ito yung pinaka-closing natin. Balik natin. Ano ba yung napindot ko? Palakihan natin siya. So, ang tinamaan ngayon, mining. Ayan. Medyo nag-drop. Okay kagabi yung yung closing ng metal products verde siya. Pero ngayon, for the day, nag-red siya. Pero ano siya, di ba? Lampas siya ng MA9. So, tingnan natin kung may balik to for the coming few days. So, ang panalo lang sa index natin services. Ayan, gawa ni ICT. Si Plus, services na rin ba siya? Parang kasama na siya doon, no? So anyway, good sign pa rin naman. Nag-drop yung iba pero good sign pa rin tayo kasi 1.57 billion. So nandiyan pa rin po yung mga foreigners sa market natin. So may panlaban tayo dyan kahit nag-gap down yung galawan ng index natin. Petron books strongest year with 15.6 billion income. Share buyback pa rin si SMPH OPM. ICTSI grants 1.45 billion. Laki, no? Employee Stock Award amid record surge. Ayan. Pero yung earnings niya, si ICT okay siya, di ba? Pero si Bloomberry yung mahina pala na iniisip ko. Okay. Security Bank, 3% increase in 2025. MREIT, up siya ng revenue, 24%. Sa first half, sino ba winners natin? Plus pa rin. Ayan, plus ICT at saka SCC pa rin. 6% lang dito kanina si Plus natin. Okay, CNPF minus 2%, San Miguel minus 1.93%. Mas maganda yata yung galaw natin kanina umaga. SMX, ano ba to? Okay, Visito Traffic jump 34%, SM Prime. Tangko, ito yung catalyst natin kay Plus, bought more Plus shares. So bumili siya ng 63 million shares or 1 point, laki niyan, 1.4% of the firm's total issued and outstanding shares. O, di ba? May taga-push na tayo kay Plus. Okay, MREITs, ano ba to? 18% jump in 2025. Maganda rin. Tapos Petron, ayan net profit jump 84%. So saka naman sumabay yung pagtaas ng oil price doon sa maganda niyang earnings. So very good news para kay Petron. Si Shell hindi natin nakikita. LPG up by 7%. So maganda rin. ABA, joint venture into lease with option buy. Globe raised 25 billion from preferred shares offering.
Union Bank, third quarter, 3%. Pero overall, minus 16%. Okay? So ito yung news natin kay Tangko. At sino pa ba? PXP, widen net loss pero umakyat si PXP. Bilyar Land Holdings, laglag to kanina, said they are confident an impartial probe by the Department of Justice will clear them of market manipulation and insider trading allegations. Kasi pag nagkatotoo yan, daming impact, diba? BLC, BREIT, BLL, ano pa? Sino Medic, di ba? Sino Oldie. So under lahat ng bilyar stocks yan. Share buyback, OPM, SMPH, SM. Okay? EI, meron siyang dividends. Okay? Tapos Cebu, Gaisano taking control of Kepel unit. Says no PSC exit. Okay. Plus, yun yun. Kay Chairman, PLDT is fixed broadband arm is expanding digital home services. Ewan ko lang ha. Pero dito sa lugar namin, wala internet eh. Kaya mahina yung vlog natin eh. Wala tayong masyadong signal, naka-data lang. Okay. Tapos ang galawan sa market kagabi is mix nga po. Pero mahina nga din siya. Okay. Pero yung EPHA natin, nag-drop siya ng 3% kagabi. Hindi naman tayo sumunod. Actually, nag-up pa nga yung ano natin, di ba? Halos gusto niya i-close yung pinaka-gap natin. Okay? Okay, so BLC meron siyang negative news. Okay po, so start of the month, yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Okay? So punta tayo dito sa galawan ng index. Nauntok tayo sa parang bad sign na. So meron tayong gap na nahirapang i-fill si PSC. Pero anyway, nasa kanya pa rin yung confidence natin kahit na may gera ongoing kasi nandiyan po yung mga foreigners natin. Pero 10 billion, normally pag 10 billion net foreign ba, umabot tayo ng 7,000. Pero ngayon hanggang 6,500 lang, nahirapan na siya. Okay. Anyway, tignan natin bukas. Wala masyadong epekto yung galaw kasi 0.29% nga lang po siya. Overall picture na lang ng RSI is okay pa naman siya. Okay? So nakita natin yung mga big gaps. So ito yung mga winners natin, DHI. So binomba nga siya, Ayan, kala ko tapos na to. So mukhang i-breakout pa niya, 5 pesos. So nag-close siya, 22%. Apollo, ayan, breakout, 16%. C+, breakout pa tayo. Malapit na. Breakout dito, pero hindi pa tayo nakaka-breakout sa, good sign niya, mag-breakout sa MA 100, C+ natin. Petron, 7%. Parang tori na si Petron natin, Ganda ng galaw. Tapos sino pa may volume PXP, buhay na buhay. 5.11%. ICT, 4.26%. Bumabalik na naman. CTAP, ito another breakout, 4.24%. Bloomberry, 3.4%. Sige, habol ka na lang, Bloom. Nasa ilalim ka pa rin. Ayan, Ionix, 2.68%. Hopefully matuloy yung breakout. SCC, 2%. Okay, antayin natin yung ano mangyayari sa bidding natin. Tapos, Macro Asia, ano to? Okay, up siya 1.96%. GMA7, ngayon lang ulit natin nakita. So, gusto rin mag-breakout ni GMA7. 1.81%. Okay? So, sa losers natin, mining, yung pinakamalakas yung drop. So, saan dito? Atlas. Okay, so bibenta daw ni SM, di ba? Tapos, 5% si LC. Nag-close the gap na nga. Bigla naman binuhusan. 5.41%. Drop APX, o mga mining nga. Minus 4%. Tapos, sino pa? Si Nickel, ayan. Nadali yung mga mining niya. Ayan, nagbe-breakdown. 3.4%. Pure Gold, minus 3%. CNPF, minus 3%. Sana, ayun. Tapos lastly, Manila Water, minus 2.9%. Okay? So marami-rami din yung nag-drop na stocks pala natin for today's trading. Kahit positive pa rin tayo ng 0.29%. Okay? So global market, mukhang drop mamaya ito sa kanan. So S&P Futures, minus 1.7. O, lakas yan.
Dow Futures minus 1.68 and then 2.24% si Nasdaq po. Okay? So, ang lakas ng drop ng Europe, 3%. Tapos dito sa Asia markets, marami din yung nag-drop. Korea, totoo ba to? Nag-drop ng 7% yung kanilang indices. Okay? So dito naman sa crypto natin, Bitcoin, so 66K yung closing, Ethereum 1.9, BNB 623, XRP 1.34, ano ba? Lumaban ba? Hindi, mababa pa rin eh. 66K lang siya eh. Sol 84, ayan, maganda si Sol. Tapos si Dodge, ayan, laglag 0.09 yung closing price niya. Okay? So yun po yung galawan natin. Balik tayo dito sa index and then quick review sa mga trending stocks. Okay, so unahin po natin si DHI. Biglang nag-spike kasi yung price action niya. Tapos wala naman tayong makitang catalyst. Baka yun pa rin yung dating catalyst niya, di ba? Nung nauna siya magkaroon ng spike. Okay, so mukhang magre-retest sa 5 pesos nga po si DHI. Silipin natin yung 5-minute chart. Binomba. Lakas ng volume niya. Ayan, may news kaya itong si DHI natin. Sabakan natin, mukhang may good news yata na palabas to. Kasi kakaiba yung yung lakas ng volume. Ayan, malakas yung volume niya. Ayan. So bumalik dito sa overbought condition 71.94 po. And then pati yung MACD formation niya, nag-recover din siya. Kalaya mo ba naman, paano sideways lang siya, since February, no? After more than 2 weeks. So biglang nagkaroon ng malakas na spike. Baka may news to na hindi ko lang nabasa. So antabayanan nilang natin si Dominion Holdings. Hindi ba natuloy yung tender offer nito? So 4.74, 22%. Congrats. 427K net foreign buy. Okay? Next po, Apollo. Yan, congrats dun sa mga sumugal kay Apollo natin. Ayan, breakout. Solid din kaya to sa 5-minute chart. Silipin natin. Solid din eh. Ganda rin ng sipa. Okay, may volume. Lalaki ng volume nito. So binomba si Apollo natin, nag-break, natuloy na yung breakout na hindi matuloy-tuloy. Tapos fill the gap. And then next na resistance natin is dito sa 0.0091 kasi parang ito yung pinaka trading channel natin dito sa current position po ni Apollo natin. Ayan. So alam mo na, galawang traders, ingat-ingat na lang. Pero hindi pa naman siya overbought, no? Nasa, sakto lang, 70.24. Ayan, ganda na mga indicators niya. Ano naman kayang balita dito kaya, no? Apollo natin. Okay, so price action wise, okay po siya. So nag-close 0.0077, 16.67% and 133K net foreign buy. Okay, next, malaga natin, mga ka-Diamond Plus. Si chairman pala yung executive yung magpapagalaw ng price action natin. So nag-close siya ng 18.48 and then 10.66%. So maghapon siya na malakas yung sipa dahil nga doon sa optimism doon sa pagbili ng shares. So 89.64 million net foreign buy. So ang breakout natin dito sa consolidation area, nag-breakout siya pero ang talagang pinaka-breakout natin is dito sa 19.64. So abangan na lang natin kung matuloy yung galawan natin diyan. So kasi matatapos na tong area natin na to, di ba? Ito yung breakdown level niya last time. Nag-conso yung mga price action diyan sa area natin na yan. Okay? So mas good sign above 19 pesos. Hanggang dito kaya umabot tayo dito sa Dati last time natin ko 30 ayaw eh. So tapos biglang bumulusok yung pinaka-price action natin. Okay? So overbought na yung RSI, 73 na siya. Nagpaparabolic yung RSI. Yung MACD nag-start pa lang na makarecover. So downtrend pa rin naman yung overall picture kasi below siya ng MA 100 pero may good sign eh. May mga good news na lumalabas po. Next. So yung ating mga oil, nasa oil naman. Sana oil, no? Nasa oil naman ngayon yung pera ng market. Medyo umalis sila kasi tingnan ko yung gold. Hindi naman ganun kalaki yung drop. Pero alalaki ng mga drop ng mga, malaki na rin pala, no? Ay, nag-breakdown pala. Ayan, kanina, dito lang eh.
So, nagbi-breakdown pala yung gold natin. Ayan. Kaya nandito sila sa mga oil kasi di ba yung gera pa rin naman. Okay. So, hindi na yata to hindi na yata normal na galawan to. Parang extended Fibonacci na yung kailangan niya, no? So, naka-breakout siya dyan kapon. And then, ngayon is nagre-retest. Mga resistance to eh. Itong current position niya, di ba? Ayan, oh. Ayan, sakto siya eh. Eh, dito yung mga support last time. So, task ko na kasi naman eh, mainit pa rin ang usapan sa kanya, di ba? So, lagyan na lang natin dyan. Or kung gusto mo, sundan natin itong, itong trading channel na to. Kaya lang parang hindi na rin. Lampas na rin siya. Kasi parabolic na yung niya eh. Yung price action, lampas na rin. Okay? Parabolic na si Petron, hindi na kaya ng sukat natin. So, nag-overbought. RSI 82. May dividendo pa, oh. Maganda rin, 4%. Okay. So congrats po yung mga merong Petron Corporation, finally bumabawi na yung alaga nyo. So yung level na yan is since 2024 pa. So 2 taon yung nilampasan ni Petron Corporation natin. Okay? So na-close tayo ng 3.3, 7.14% and meron siyang 2.11 million net foreign sell. Ayan. So 3.4, 3.5 yung pinipredict natin sa kanya. Tama ba? Okay. 3.4, 3.5. Okay? Next, PXP. Ewan ko. Pero net loss, di ba? So, ingat na lang kasi binobomba si PXP natin unless may catalyst na hindi natin alam. Pero parang wala naman. Wala naman balita. Ang balita lang is yung mga earnings yan na medyo mababa. Kaya ingat na lang kung meron kang hawak na PXP. Pero pagdating lang sa price action, syempre, bullish siya. Kasi araw-araw halos umakyat yung price action. So maganda yung RSI level natin sa kanya. So makita mo naman, nag-start na siyang pumunta dito sa overbought, pati yung MACD formation natin. So on the way siya para sa retest ulit yung previous resistance natin dito sa 3.7. Ganda ng ngiti ni Jillian Ward. Ayan. May lumalabas sa feeds ko dito sa kabilang hawak ko na laptop. Okay po. So, very good. 5.11 closing, 3.5 price, and then 65.6K net foreign sell. And then lastly, si TAP, syempre, top notcher itong mga to kasi may oil nga po na involved. So hopefully mabot siya or mag-breakout siya dito sa 1.94. So makita mo na, bumabalik na yung price action natin. Wala na siya sa trend dyan. Ang pinaka-trend na natin is MA100. O, tanggal ko yan kasi hindi tama yung trend chart. Support. And then, ito na lang. Meron siyang breakout candles. So, on the way siya dito sa area na to. Which is parang most likely na. Congrats na lang kung meron ka, kung aabot dyan. Pero parang aabot naman eh. Kasi matagal pa yung gera na yan, di ba? So, 72% yung RSI overbought na. Double check mo na lang. Tapos, yung RSI natin is nasa bullseye. Ganda rin ang setup ng MACD formation ni Pacquiao itong si top natin. So nag-close siya 1.72 up 4.24% and 1.45 million net foreign sell. Okay? So yun lang muna, gera pa rin yung usapan natin. Bukas malamang gera pa rin yan. At kung meron ka sa mga sa mga social PH, ano ba nangyari? Parang hindi ko naririnig to. Okay, so nasa taas na kasi nauna nang gumalaw si Shell PH natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Hopefully gumalaw naman yung mga mining stocks natin kasi pangit yung galaw niya. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to. Follow mo na lang. Facebook account, Facebook page. Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito sa group natin. So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.